All right. Let us pray, Lord. We thank you so much, Lord God. A wonderful time you've given to us, Lord, for this word. Lord, we listen to you, voice of God, through me, oh Lord God. I pray, Lord, that every word that comes out in my mouth, Lord God, will give us revelation, give us a fresh revelation, and give a power and anointing, Lord God, that will transform our make Yes, the Lord. spirit of right everything what I have prepared. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, as we continue in Romans 9, no? Sino naman ako atang. So, Romans 9, verse 17 na ta, no? Kaya wala man to na padayon na ko gapon. So, if you read verse 17, okay, get your Bible or notebook and ball pen, write it down, what God says to you today, and claim the promises. Okay, so verse 17, for the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I raise you up, to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. So then he has mercy on whom he desires, and he hardened whom he desires. Okay? So, din kita nimo no, padayon nato tong tema aning Romans 9 about the sovereignty of God over his creation. So, talks about this time in verse 17 nagsugod the story of Moses and Pharaoh. Then kabalo naman jud ta halos na dinhi. If you read your Bible, knows already the story about Moses and Pharaoh. But kabalutan na si Pharaoh, grabe gi kasukan sa mga Israelites kay grabe ang ilahang pag daog-daog sa ilaha, pag slave sa ilaha, pag persecute sa ilaha, paghimo silang kinabuhi na ginalisdan jud sila. Okay? And still, gi-create siya ni God. Naagapon nagi-create siya ni God. And here comes Moses. He's also one of the God creation. And what interesting here, no? Kung basahin mo ang verse 17 and 18, both of them, no, Moses and Pharaoh used them to demonstrate his power. And of course, God also used them to proclaim his name throughout the whole earth. Pasabot para madunggan sa tanan kalibutan kung unsa ka powerful ang atong Ginoo. That's why nakabaluta no. Antod karon nakabalo gyapon ta kung unsa nahitabo tong time ni Pharaoh and ni Moses. All right? So even though dugay na kaayo, how many years na, but also we have one point here that we need to understand that Moses responded to God's call and Pharaoh rebelled against God. But walay difference ana, ano, both of them, no, kung mayroon kang nagrebelde man siya or nagrespond man siya, but ang point din ni Lord is God still accomplish his purpose to glorify his name. Okay? So, in Romans 9:17, for this very purpose, I raise you up to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. So, same lang po na atong time kay Jeremiah. Ingon si Jeremiah, ano, iyahang gi-raise up or iyahang mulda or gibugna na nigawa si Jeremiah because ingon siya din na I chose you from your mother's womb and God raised up a servant to demonstrate his power through that servant, no, to proclaim the name of the Lord throughout the whole earth. Pero unsa man ang pinaka-interesting din ni is when katong time, no, tong ni time ni Pharaoh na nagsige siya rebelde, magsige siya against o nag-disobey siya sa Ginoo despite na daghang nakaayong plagues ni niabot sa iyaha, no, sa pagyuday ang gibuhat sa Ginoo ato anong man gyud nahitabo to. Why? Because kapilaman unsa ka powerful na si Pharaoh, kapilaman plague nagipadala sa iya sa Ginoo, but gahi gyapon niyang kasin-kasin, but kabalo ka nganong gi-allow to siya, no, grabe makana jud ka ba, grabe kagahi ba aning ulo
ni Pharaoh no, maski kapila pa siya gipadad-an og plagues. Why? Para mapakita sa tibuok kalibutan kung unsa ka powerful ang ato ang Ginoo. Then here comes nag-intense no ang mga plagues na abot, pero then diha daay nimo mapakita na unsa gid ka powerful ato ang Ginoo. Okay? So dinhi no, mao nang ang mga Israelites no, nagsugod sila og kanang ah what do you call this, kanang reverence no, with respect, and na-reveal sa ilaha, and even sa uban sila mga kalaban, sila mga enemies sa time nila, sa time ani na kila Moses and Pharaoh, nakita gyud nila mao ba kuya gyud ay inyong Ginoo no, kay ang inyong Ginoo di ay grabe, kay naagid ang mga Egyptian no na mga sundalo, mao to sila na nalubong dito sa tunga-tunga sa Red Sea. Power gyud kay inyong Ginoo. So napakita sa tibuok kalibutan, even sa ilang mga kalaban, kung unsa ka powerful ang Ginoo. So here we see no, demonstrations of fact that even somebody like Pharaoh was the leader of the world, greatest power that time. Na madunggan nimo na masking karon makadungog man ka unsa ba naka-powerful ng president din na sa isa ka country, kung unsa man ang diba, like na we've known no, nadunggan na nato na naay mga wars or naay mga clash sa mga nations to nations no, kabalo man gyud ta kung unsa ka powerful ang mga ubang countries. But still, if you remember this time about Pharaoh and Moses, si Pharaoh that time siya ang pinaka-powerful na tao. Sila po ang pinaka-powerful na nation. But ginapakita sa ato ang Ginoo na masing unsa pa na ka-powerful ang isa ka tao, but siya gid ang pinaka the most na powerful. Di ba murag it's a comforting for us. Dili ta mahadlok kay mayong kag Pilipinas o ang Philippines, kung tan-awon nimo unsa ra man pud gud ang naa sa ato, pila ra gud na ato mga sundalo, dili pa gud well equipped, pila ra gud na ato ang mga kagamitang kanang pang-war, unsa ra gud atong gamit, magani na usahay kanigi mga Filipino, joke na lang yun nila, naa ba sila manananggal, naa ba sila kapre na mga ingana. So murag madaog gyud ang Pilipinas kay wala man sila yung mga na warrior no. So, na ba sila sina mo kukulam. But kanin maka-comfort sa to no, even though na pila latong sundalo, pila lang natong kuan, pero when the moment God will protect us, when we pray and humble down before God, God will really raise up no, i-exalt kita ni Lord. He will use us powerfully to demonstrate His power. Mayud ni. Even si Paul, nakaingon siya ani. Nabanggit man niya ni about kay Pharaoh and Moses. Because that time, sa iyang time na pag-share niya, na ay isa katao pod, no, si Nero, ay grabe kay ang mga tao mahadlok sa iya, kay isa pod siya sa pinaka-powerful kantong time ni Paul. Muna na si Paul sa ilaha, ay mo kahadlok. Okay, si Pharaoh gani kung giunsa siya pag down, giunsa siya pag destroy sa tuang Ginoo, no? Then ingon po din ni, so unsa pa ang nahitabo din ni si Pharaoh's heart was also hardened, no? Masaw nimo in the Old Testament. So ngano kaya mag-wonder ka no, ngano kaya gipagahi ang kasing-kasing ni God si Pharaoh, no? Because ingon din ni Romans 9:18, so God has mercy on whom He desires, and He hardens whom He desires. Tapos unsay pasabot ana ngano ginapahardens ni Lord no ang tao? Is it because na gusto ba niya na mapadulong sa hell ang mga tao? Or sa bagid ang exact meaning ana no? Somehow no, dili na to masabtan ang iyang ways, like what I've said yesterday, na His ways is higher than our ways. No, ang ato ang wisdom mura like isa ka baso, isa ka cup, no? Ang wisdom ni Lord is just like an ocean. Layo ra jud kaayo. Ato isa ka baso lang ang ato ang wisdom. Pero ang kay Lord, no, isa ka
dagat, ocean ang iyaha. Munang itaw nung ano daay, ano man ginapagahit naman niya ang kasing-kasing ni Pharaoh na siya man nag-create ana. Mura pug nagkanang another illustration ba ang sun, no? Pwede niya ang butter, no? Kanang butter ba, no? Ang sun, pwede niya ipamelt ang butter. And ang sun, pwede po niya paghayon ang clay na mahimong bricks. Ayan na, but same sun. But somehow, no mura na siya ganang depende sa materials na ginagamit. Mao ni karon na gina-illustrate din ni na somehow no kung ang atong heart murag butter, pwede siya mag-melt. Pwede dai ipa-melt sa ato ang Ginoo ang atong kasing-kasing. And kung ang ato ang heart no is like a clay, then pwede po siya paghayon. Again, no? Ingon din ang ginaingon lang nako din ni. So si Lord ra gyud ang nakabalo. Why? No? Maybe because of yeah, like what I've said, like Pharaoh, he wants to demonstrate his power, no? But dili ibig sabihin na si Pharaoh makaingon ka na may hell. Kaya nga naman, no? Anybody can repent. Wa ka kabalo. Naghinulsulday siya atong time na to. No? No one knows. No, even those people na abi na to gahi kay ulo na tapos badlungon kaayo, then kalit lang namatay. Wala na malangit kay to siya. Padulong dito sa impyerno baka kato siya batasan ato grabe dito siya kaay kamangtas. Pero wala ka kabalo, no? Anybody can repent. No? Maski naa na gani sa sick bed or naa ka sa imong last na nimo na breath, but still no na pag ang Ginoo gyud mo tandog sa imuha, ang imong gahi na kasing-kasing pahamukon niya mao nang makarepent jud ka, no? So the sovereignty of God is not something that is absolutely in the sense that He predetermined anybody to go to heaven or hell or to be a child of God. No. So ang iyaha din ni is ato ang Ginoo ginapasabot lang niya sa ato na layo ra jud kaayo ta sa iyahang wisdom. Okay? Muna sa makaingon ka na dili gid ako masabtan. Pasabta ko Lord. Ana ko usually na pag ang situation gani na maabot ka sa situation na murag nisuraan yun sa man yun mga ingana ba na Lord murag akong problema murag di na ako masabtan mga ingani na Lord kani ako mga challenges akong kinabuhi Lord murag di gyud ako mas feeling Lord mga ingana pasabta daw ko Lord i-comfort daw ko Lord I always do that pag kanang na ako mga moment na may ingana no kay I know only God knows everything and only God can comfort me wala na gyud lain no mas unsa pa na ako ang buhaton diskarte hunahunaon whatever is that I cannot no that's why apart from him I am nothing I am useless. So, we need always to depend and trust God, no? So, ingon din ni, no? Na, pag atong kasing-kasing daw, is dili gahi karon, then, do not take credit on that because ang mercy sa atong Ginoo nung nagpahumok sa atong kasing-kasing. Okay? Anyway, if your heart is not hardened today, don't take the credit for it. It's God's mercy that is softened to you. Pasalamata ang Ginoo na Lord. Salamat Lord sa imuhang mercy Lord God. Salamat kaayo Lord. So mo nang mo nang importante kaayo no maging grateful gid ta magpasalamat ta sa atong salvation. Salamat na Lord no because of that salvation if you consider chapter 3 to 8 in Romans no na talk na nato na about sa justification of our salvation. And then in Romans 9 is si Paul ginatry niya ginaingon din ni na dili nato i-take credit everything no kay because that is 100% God's work and dapat ihatag nato ang glory completely 100% po sa tuang Ginoo no because God gave us the gift of repentance for our salvation. Okay? Mo na ingon ko kaning Romans 9 ang tema ani it's about God's sovereign choice for us and God is also
God also is determining that we are to be His children. Gina-prove ni Lord sa tuwa na anak yun ta niya. Okay? So, I believe, no, makaingon po ko karon this time, as I meditate the word of God in Romans 9, may kaingon jud ko, Lord, you choose me. And I am also chosen by God before the foundation of the world. No? I was chosen because there's nothing good in me. It was God's choice. It is God who gave me the repentance. It is God who gave me the desire to live for Him. It is God who gave me the longing to turn from sin and receive Christ. It is God who opened my eyes to see that Christ died on the cross for my sin. So God is willing to do that also to you, mga brothers and sisters. Willing po si Lord, because as you hear the gospel, no, God will open your spiritual eyes and ears, and God's desire that you should be saved. Gusto ni Lord, no? Muna niya siya dinhi, nandili lang tagipasaylo niya at ang mga sala, but gisave po ta niya na para ang choice ni Lord nagipili ta niya, makauban ta niya sa eternal. Sa eternal sa iyang presensya. Okay? It could be, no, na may muna akong ginaingon eternal sa pag-uban nato sa iya. Okay? So, verse 19, you will say to me then, why does he still find fault? For who resists his will? This is another questions, no, of a logic can ask kay mga bright baya jud kay mga tao. Na magiuban sa sobra ka bright mo ni mga bandi mo tuo sa Ginoo mo na daghan doubt because of proud can only ask such a question. Kinsa man makaresist sa ato ang Ginoo sa iyang will, no? Kung will niya buhaton ni, kung will niya dili niya buhaton, kinsa man makaresist sa iya niya. But ingon din ni, why does God still find fault with me? But remember, sin is a choice. Kung gipili man nimo na makasala ka, no? And what is the answer of that? Maingon si Paul din ni, again, no? I cannot go into the deeper reasons of these explanations. Kumbaga, dili gani niya halos mafatom, no? Kung unsa gyud ay magunahuna ato ang Ginoo. Grabe gyud kaayo ang iyahang wisdom. So ginatry niya og explain din pero medyo makaana gyud siya na Lord. Pero I think nagpray siya ani. Lord, musulat ko karon Lord. Tabangi ko para makatabang ko sa ako ang mga brethren, Lord. Saan ako pag-explain ani Lord, no? Maybe ing ana siya the way mag-think. Pero ana siya, di man jud ako ma-explain yo, pero sa taman lang jud niya ma-explain sa capacity lang sa iyang isa ka baso na wisdom mo nang try gid niya explain. All right? But ginaingon po niya din ni na layo rin kay atong wisdom sa Ginoo. Okay? So, in verse 20, on the contrary, who are you, O man, who answers back to God? The thing molded will not say to the molder, why did you make me like this? Will it? What an humbling answer. Makita nimo, grabe ang pagkatubag sa tao, very proudful. So gina-expect niya na tagaan siya og reasonable answer. Na Lord, tubag ako ba? Unsa man gyud niya ang ani, ang answer ani gyud Lord, no? But wala nakita sa tao na as human being dapat tagaan pud nato og kanang kuan si Lord ba with respect ba, okay Lord, you are God, you are my creator, you are our creator. No makaingon ka na I will respect you kung maumang gyud na ang imong decision. Dapat na atay humility na ing ana na part, no? Dili na ingon, Lord, grabe ka Lord. O nganong ing ana man ka Lord, no? Murag question gyud nimo si Lord ba? Anong ing ana man gyud ka ano Lord, sa maka-curse ka sa Ginoo because of kanang pagiging prideful nimo ba? Anong ana man ka Lord? Naday kay kanang pabor-pabor Lord. Di ba anak ko nimo? No? So,
somehow before ko nag-restoration weekend, anak po ka ang bugira na grabe. Butan man mi sa imo Lord, among pamilya Lord nganong ani man na siya kadaghan-daghan din ng mga pamilya na grabe kabudlungon. No, grabe jud kaay kamangtas. Sakit sa ulo sa community. Nganong kami pa man Lord, no? Daghang kag mga question ba, pero as you go along in your journey sa Ginoo, no, ginapakita gyud ni Lord. Grabe ang patience ni Lord sa kuha. No, until such time when I meditate this Romans 9, kaya pala Lord, pasalua jud ko Lord. Pagka bugira mura ko ani nangutana po diri ba, murag verse 20. No, who are you, O man? No, makamangutana ka ing ana ba? Vaga kay laps si Maria Hanshin. No, murag makaana ka ba? So dinhi mao ni siya ang point po dinhi na we need to trust God. Manayin ko, apart from Him, we are nothing. We need to trust Him with all of our heart. Even sa mga areas sa itong kinabuhi na lisod kay ispilingon. No? But you just close your eyes and pray, and again, remember this Romans 9, the sovereignty of God. Let God be God. No? So, noning, ingon din ni, the only thing he says, "Oh man, who are you?" To answer back to God like that, we have no right to question God, the sovereignty of God's choice. Okay? Wala yun tayo right mag-question sa tong ginuing ana. Like, ingon ko, baga kayo ta og lips kung ing ana ta ka prideful. Okay? Verse 21, or does not the potter have the right over the clay to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use? So ningon dinhi, sige. Pag-adto pagod ning balay sa potters, no? Kani taghimo og kanang kwan ba clay ba? Taghimo ani murag sa paso. Kakakuan mo ang mga paso sa plants, di ba? Kung adto ka sa digos, nakakita na mo ana tigmolda og kanang mga paso sa plants, no? Mo na siyang adto dito sa potter's house. Tanawa daw, pangitaa daw na ang pattern na kanang ginabuhat niya na clay, no? Tanawa unsang klase na iyang ginabuhat. Di ba na ay mga paso na mahalon kaayo? No, kay ngano man gihatag niya ang iyahang the best ana. Grabe siguro nagtulo siguro yang singot apil din na pagmulda anang vase na. Sunay mga mahalon. Naapoy mga vase na baratuhon lang. Pwede po siya pagsunlanan lang ba og tubig, whatever is that, no, na mga ing-ani. But still, no, kaning pattern na ni, siya gyapon ang mo decide kung unsang klase na na sa tao na paso or jar pang iyahang buhaton. Okay? So, diyan nga nay pangutana din. So, can you go to the potter's house and while you are doing like this, makapangutana baka sa taghimo ana? Ang anong gibuhat mo nimo na yung anak klase na jar, baratuhon, na mahalon. So, siguro, ang tubag siguro ana niya, lima na. No? Pwede man na siya mamulda na ani lang ang pormaan niya. No, pwede po na siya, pwede na ako baratuhon kung straight lang na siya, baratuhon na. Pero gusto ko na kung ni siya mahalon kay, ano man, with all the curves of this jar, no? Dili lalim, pagmulda ani. So, lagi nga na ba na, dili po ta angay, mangutana sa Ginoo karon na mayong ka na Lord, na unsa din nahitabo ani Lord. No? The questions is mayong ka na na we need to humble down before God because we cannot question God's. Naamay mga dealing ang Ginoo sa atoa na Lord paitaan ni no? Not questions God because we all know everything happens to us. There's always a reason. No, gusto sa Ginoo ginapagawas niya ang the best na part sa atoa. Mo maliwat jud ta sa ato ang Ginoo, di ba? The more you press the grapes, is mugawas man gid niya ang juice din ha. No? Then same thing with us.
kung the more ta ginapress sa Ginoo or ginakompress, gusto ni Lord magpagawas sa Ginoo ang aroma sa ato ang kinabuhi na pwede siya gamiton ta niya sa very special na occasion. So dinhi no, daghang kag pwede maponder aning verse 20 na ni. No? Verse 20 ba ni? Verse 21 na ni, no? Kaya nga naman, pwede man mangutana ka, no, na mag-complain ka, na Lord, why is it, no, na gibuhat nimo ni? Wala nimo ni gibuhat. Na pwede po kag mangutana, Lord, kasi kadaghan-daghan na akong pag-ampo, Lord. Nganong wala gapon katubagan, Lord? Anong taas na kaayo ang panahon, Lord? Naghirap ko, Lord. Am I not worth it, Lord? Na i-bless po ko nimo? Na I am a pastor. Lord, disciple ko nimo. No? Maski pa magtilisiri ka sulaton nimo og mag-ingon ka ana sa Ginoo. Ang kabalo mo siya sa tanan sa ato ang situation, no? Maybe mayingon ka no, Lord, sinahitabo, Lord. Ano? That's why again this verse that will remind us we need to humble down before God. Dili jud ta mangutana makaingon sa Ginoo. Kinsa man ka, Lord? Makaanak ka sa Ginoo baga jud natog na no makaanak ka sa iya naa mga believers daghan kaayo pod kanang makapangutana sa iya maka-question sa iyang sovereignty no na kumbaga dili nimo ginaalaw ang Ginoo or nag-question ka sa iya nganong gibuhat na niya o wala na niya gibuhat. Okay? So dapat karon na masettle kung masettle daw na sa ato na if we submit to God on His sovereignty sa iyang choice of His creations, how He will deal His creations, no? Morning makaingon ka na Lord, I will surrender my life to you. Then, morning hinay-hinay, no? Magkaroon og kanang solusyon ang imuhang problema. Matanggalan ka og anxieties, fears, worries, and doubts in life. Why? Because you submit to God on His sovereignty. Na ano man, na ano man yun ka tawag ani, mag-worry because of you don't understand Romans 9. Alright? Balikan ninyo ni na kanang ganing daghang kag mga questions in life, daghang kag ginahuna-huna, ginapandon, balikan jud nato ning Romans 9, no? Then diri pod makaingon pud ka na may mga people, Lord God, mga kalaban nako, ngano dili nimo sila kilatan, ngano man gyud nimo sila, the more naman nimo sila gina-bless karon, Lord. Possible pud na, even disciple na ka, Christian na ka, makahuna-huna gyapon ka. Katong nag-persecute sa emo ha. Na Lord, kana sila ba Lord? Grabe kay na sila makamak ug maka-persecute sa ako ah. Mas nakita gyud nako sa ilaha Lord no, grabe. Gina-bless pa nimo sila nimo Lord. Eh nakulog na jud. Wa jud ko nimo na spare ani Lord. Ngano nasamot na manoong ko kanang kalugmok sa kong problema. Daghan na nanoong ko. Daghan na nanoong ko problema Lord. No, tanawon ni pud nimo ang Ginoo. Tanong man jud ginaalaw po sa Ginoo. Daghan kay gutom, daghan famine, daghan wars, daghan linog, daghan kay mga matay na mga babies, no? Na ginalabay lang sa basurahan. Ngano man? Kaya na ginaalaw man ni Lord ang mga sufferings sa kalibutan. Nagapangutana ba ka ana sa Ginoo? Nakapangutana ba ka ana sa Ginoo? Every believer who has that question has not understood the truth of Romans chapter 9, which is true. Kung i-meditate jud nimo nang medyo taas-taas jud ang Romans 9. Okay? Medyo gidut-an jud ning taman kay ngano man once you understood this preaching or this Romans 9, mabag-o man gud ang imong kinabuhi. Muna dili dayon ta paspason nato ni namnamon nato ang Romans 9. Ngano man gusto sa Ginoo na masabtan nato ning Romans 9 para mabag-o ang the way we think sa ato ang Ginoo. No? Na dili na ka maka-question sa iya ha. Nganong nahitabo na sa imong kinabuhi. Everything, no? Unbeliever having that question, we can fully understand because unbelievers don't know God. Pero ikaw, na naa diri na naminaw karon na Kristohanon, na disciple ni Jesus Christ, no?
Dako kay question pod kanang makapangutana ka, although makapangutana man ka no sa Ginoo ing ana, but this time God wants you to have this revelations, right? Because ingon dinhi, I wanna tell you something. If you have also so many questions in your heart because you did not submit it, kung daghang pagpangutana wala ka nag-submit sa sovereignty sa tuang Ginoo, it's not because you did not humble before God, you did not acknowledge that your little wisdom, wala nimo nakita na atong wisdom lang dahil is just a fraction. Gagmay ra kaayo ato ang wisdom. Unlike sa wisdom ni Lord is ocean. Gini, mora po siya another illustration again. No? Mora bag kana ang iro. Layo ra kaayo ang iro sa tua, tama. No? I know everyone's agrees on that. Because kung ang iro pod, makaingon po siya, makapangutana po siya, ano man niya ang tao? Kailangan musuot jud og sinina. Ngano jud yung mga tao, muskwila jud ni sila. Ngano man jud yung mga tao, maghimo man jud ni sila balay. Tama? Kung ang iro nakasabot, buhaton na niya. Pero wala man siya kasabot, munang wala niya gibuhat. Ana ba? Murag ganig kung ikaw po na tao, kaya ba nimo na i-explain sa iro? Uwe, dogi. Unsa man ang pangalan din na ano, ikaw iro ka. Na-explain pa nimo sa iyahan na kailangan jud nimo muskwila, kailangan jud nimo maghimo kag balay, kailangan jud nimo na kailangan makasabot kaya siya ana. Mura po ng picture na ing ana. No? Ang Ginoo dili na niya kailangan now and then gina-explain niya tanan-tanan ang iyang gibuhat sa atoa. Because mapod na yung ko na balik-balikon man ako ang atong wisdom gamay jud kaayo sa wisdom sa Ginoo. Sama pod sa ero no na dili siya kasabot. And ana pod ta na di pod ta kasabot usahay sa Ginoo. His ways is higher than our ways and his thoughts is higher than our thoughts. Manang atong Ginoo is uncreated, internally existed creator. Higid na to siya nga question ana. Okay? So, layo ra jud kaayo ang ato ang agwat sa sa wisdom sa Ginoo. So, what the humble man will say? Unsa daw ang maisulti sa isa ka tawo na humble, no? The humble will say there must be a very good reason why God has allowed so many things. And ingon din ni kisa po daw ang makapangutana og daghang kay pangutana sa Ginoo with all the doubts and questions sa Ginoo. Those people are proud. Na mga prideful, arrogant. Mao ni mga klase na tao. Ano man jud ka Lord? Ngani nga ni man jud Lord? Magsigig pangutana sa no. So ma-assess na nato sa tuang self karon kung daghang pagbatag pangutana sa Ginoo because when you question God, you are proud. You think you have the right to know and you think you have that small little intelligence is capable of knowing all of God's truth. Ano man ka Lord? Namo ko right Lord, makabalo ko. Ana ba? Na somehow natay mga boundaries or natay limitations because if we all know everything no ambot lang jud mabuhi ka pa kay ano man nagkam lang sa akong mind maragog ka nang kung makit-an nimo tanan with all the microscopic eyes nimo kung unsa kadaghan ang virus dinhi sa kalibutan na kaniman kalibutan made of kanang bacteria, fungus, virus, whatever is that, siguro no di ka magawas ba sa imong balay o maghimo ba ka imong sariling balay exclusive sa imo na i-close nimo para walay virus o bacteria na makaadto sa imo I don't know kung mabuhi ka ana. Okay? Mao nang ang Ginoo dili niya ginaalaw na tanan makabalot ta. Mo gani ito, di ba? Knowledge of three. Naka-remember ba mo ana? I believe nakabalo na mata ana. So in both areas, we need to humble ourselves. First of all, we need to humble ourselves
and acknowledge that our intelligence is incapable of understanding the truth of God is just like the dog cannot understand the man's action. Okay? That's number one. Na kailangan nato mo humble down ta. Now, we cannot explain God's action. Tanan niyang mga gipangbuhat niya as a creator, si ang creation. Dili na to na ma-explain. Mayon ko, let God be God. And why God do not do something and why God do something on that. We cannot also understand. No? Dili na to masabtan na. And number two, is second is we do not have right to questions. Romans 9:20. No? Wala dyan tayo right mo question sa ato ang creator sa universe. Ano mo? No? Kita lamang na tao, we are just molded by a clay. No? A vessel of clay. Mo question ta sa creator of the universe. So what is the difference between a potter and a clay? A clay can't explain. Obvious. Obvious yung kaya na, no? Mal din ni, sa verse 21, a potter has given right to make vessel for honorable use and another for common use. So, ang potter, naagid siya right na decisions kung saan niya gamiton o kanus-an niya gamiton ning mga honorable use and kaning mga another common use. So, kung sa ministry pa na, dili jud ka maka-question sa isa ka tao kung giunsa siya paggamit sa Ginoo. Nala, grabe ana niya, oy. No, grabe siya ka-anointed, pero no read, no write mo siya. Pero pastoras to ba nga, grabe ka power. No? Grabe di ka, ayo ka power mo share. Grabe ang anointed, naga-flow sa iya. We cannot question God on that. Because, ingon ko, ang sovereignty ni Lord in choosing everything, iyaha na desisyon. Walay ato, ana. Siya nag-decide kung kisa ang gamiton niya. No? Mura gud kaniba sa mga po na part. No, when God gave us that revelations that God chose us na mahimo ming senior pastor, masimay kaingon ko na Lord, bisud kaayo na Lord. Hindi ba lahi ng Lord? Pero gipili mi sa Ginoo for that honorable use. No? Who am I to question God? Same thing po na sa ato mga kauban, sa ka-brethren. We cannot question. Wala man siya nahuman? Nahuman ba siya? Dato ba siya? Pobre ba siya? Bata ba siya? Tigulang na? Kung gipili siya ni Lord na i-order na sa pastor, we cannot question God on that. Alright? So that is his part. Dili na na ato ang kuan, no? Na mangutan na pataan na kay Lord. Why? Because ingon din ni, no? If you have the questions why God is given another believer a good looks or bright siya, na Lord, kung nag-question ba ka sa Ginoo na, Lord, nga naman ni siya, Lord, mas gwapa pa man ni sa kuha, mas gwapo pa man sa kuha, ano mas bright man siya, ano dato pa man ni siya sa kuha, ano, grabe man ang iyahang trabaho, Lord, kanang, wow, big time man kayo ni siya sa CEO naman daay ni, presidente naman daay ni, if daghang kay believers na until now, no, nag-questions og ana, kabalo ka that will cause jealousy competitions. Mo dili magsugod ang jealousy, ang pagselos og competitions. No? Dili ka gusto mapapildi, no? Dili ka gusto, dagan ka nag-questions, dagan ka nag-doubt, no? Marag somehow, naka-experience jud ko yung mga ingana. No? Naan batio ng mga ingana, no? Kanang una, I realize, no, na wala jud tay right no questions sa isa ka tao kung gi-anoint siya ni Lord. Why? Because wala po kakabalo siyang giagian, gi-pay the price. Kaya nga naman, naningkamot man siya. Niningkamot siya, mabago ang iyang kinabuhi. Muna, grabe po ang promote siya sa Ginoo. No? Masking nauna naman ka din ni unta, no, as a Christian, as a disciples of Christ, nga nung mang stagnant ka or wala man, wala nahitabo sa imo nga. And then pagkatapos pagkakita ni magbalik sa iyaha karon kaning baguhan nimong mga brethren, kauban, wah, yawa ana niya no, lahi naman din siya mag-share.
kuyaw naman din siya. Ayaw katingala. Kaya ano man, naningkamot na. Nagpay the price na. Ano man. Gianoy siya ni Lord. Nakita sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Wala siya din ha na nag-kuan lang. Nag-sitting pretty lang. But because naningkamot siya, because I could say that, no? Like sa kuha, grabe, malo-halos makahilak na lang jud ko. Nakan makanig ko no Lord, di gyud din nilalim na ay good Lord no mo na akong ginaingon Lord. Can to pay the price na ay na ay mga times na kanang gusto ka wala ka like katong sa kanus ay gani mo nag-meeting atong dito sa Azuela. Nakabalugid ang mga ladies ana kung unsa ko kagusto mo adto dito sa Azuela. Na nag-post si Kem. Ningon ko, Kem, pwede ba na nimo i-post dito sa Pikas na GC para makitaan lang na ni Wendell? Para siya na mismo mag-invite sa kuha mag-adto mig Azuela. Pero, nung anong nanangadto dito sa Azuela para mag-meeting, wala jud ko kaadto. Ano ko na grabe yung buak-buak jud ko ato ba na Lord? Salamat Lord. Makaana na lang jud ko. No? Tapos katapad yung tayo na nag-study ko, nakalista ko sa papel. Napag ding time na i-review na ko si Haniel. I-exam niya. Tapos, nag-invite pa si Cathy na daw mi kuan dynamic group sa Alambre. Kat, so hindi ka ayo kay nag-study jud ko kat. Na timing jud na ako jud mag-share. Kay almost 2 weeks naman siguro si Wenda siya ang nag-share sa daily devotional. Hindi na yun siya share ba na siya sunod-sunod na iyang bilar. Ay sa ko Then na-miss mo jud na ako ang Miss Universe. Nakapag-ganito yung meeting sa prayer, fasting, and song. Daghan kay kog na-miss na I need to sacrifice kay ngano man ang Romans na yung perting taasa. Kailangan yun na ako ni siya i-meditate. Na makahilak-hilak ka ba pero this is one way of kanang to understand the word of God. Na God will use you to honorable use but you need to pay the price. Sabi jud Lord, makain ko salamat jud Lord. Salamat jud kay Lord kanang ganahan na kay kamo gawas, ganahan na jud kay ka no kanang na ano na gani si GR sa akong grabe ka anting wala na lang di kay gawas-gawas imong room magsige na lang ka diya sa imong room wala ko ka istorya diri sa gawas kay ako sa kamera man do magsige istorya tapos ana siya na auntie alas 2 na ka ni kaon na niud to so grabe na siya ka ano si Hanya naman ganina ana na pud siya sa kuan mami why is it nakamata man siya ganina alas 5 mas to oh mami murag iyang point ba wala kay tulog-tulog ingana siya ba alas 12 namin nangatulog gabi ni mata ka alas 4 pag mata na ako naragapon ka din na mami sa imong lingkuranan nag-study you cannot explain no na makaingon ka kay hangin na yun na but kabalo ka deep inside mo nang ginaingon ni Lord honorable use so wala you tay right mo ask other brethren na grabe ang nag-flow sa iyang anointing, grabe gina-bless siya, grabe gina-promote siya, grabe iyang wisdom, grabe iyang discernment, ay, di pay the price. No? No, sometimes yun na ko ni the sovereignty of God that determine the circumstances of our life. Mo ni ang sovereignty ni Lord, no? Mo ni siya makadetermine sa ato ang financial breakthrough, sa atong upbringing, sa atong culture. Only God. No? Siya gid maka-decide ana kung kanus ka ipanganak, kung kinsa imong mama. No? Only God can determine that. Okay? So we just a clay. Si Lord ang nagbuhat ana. Siya ang nag-shape, siya ang nagbutang og boundaries kani diri lang ka. Mora lang ning ani lang kadaghan ang imong pagka-bright, no? E dili man ta parehas og intelligence tanan, no? Ing ani lang, e basi masubraan ka, basi maging prideful kayo ka, ing ani lang. Murag ka lang average lang imuhang cognitive. Nakatawa ko speaking of cognitive. So anyway, mataas na ako. So you never had any more questions if you understood this. Okay? You need to review Romans 9:20. Makaingon, who are you? Can a thing molded say, why did you make me like this? Kung ikaw mismo makapangutana pa ba ka sa Lord ani? Na Lord,
Nganong gihimo man ko nimo ani Lord? Ngano man jud ko gamay Lord? Ngano man jud ni ani akong ilong Lord? Ngano man jud ing ani ko ka bright Lord? Ngano man jud tangkad ko Lord? Ngano butot man jud ko Lord? Ngano daghan kay ka mga question ba? Ngano Lord? Mga ka ba? Lord, ngano na man ko'y cancer Lord? Ngano ing ani man ko Lord? Kanang naa naman ko'y sakit, ngano man na ako'y stroke Lord? Ngano diabetic man ko Lord? Ngano man Lord akong pamilya Lord kay dili mi buo? Ngano man Lord na ay divisions? Ngano problema mi Lord? Ngano man jud mi kakulangon ingani Lord? No? Mga kaigsuonan, balik lang jud aning Romans 9, ato jud na siyang ibasahon, no, i-meditate, because you know your problem will be solved if you submit to God and say, Lord, I will stop questioning you. I will submit to your sovereignty and I will accept your will in my life. Sama kay si Paul, no, katong thorn of the flesh. Nagampo siya pero wala gitanggal sa Ginoo ang iyahang sakit. Why? Because of that, he submitted to God. Ang grace sa Ginoo na sa iyaha. That's why he become an overcomer. God's grace is sufficient for Paul. If you are here right now, no, I am encouraging you, just submit to your Father. No, Lord, starting today, no, I will surrender my life to you. Na Lord, tabangi ko Lord, because na may mga gifting na gihatag ang Ginoo sa imuha. Be grateful on that. No? Kung naaman ang mga brethren nimo na mga giftings food, is be thankful also na naa siya ana. E gano man, kay naay purpose kung asa na nimo gamiton ang gifting na gihatag ni Lord sa imuha. And choice na sa Ginoo kung kanang gift na ginahatag sa imuha, like sa mga ni Wendell, ang gustuhon man ako ang iyang gift as a teacher, na pag every time mo lingkod ko din mag-study ko, dali ra kay ko makasabot o maka-explain og taman sa inyo nga. Pero dili man ang gift na gihatag na ni Lord sa kuha. Ang gift na gihatag ni Lord sa kuha is to encourage you. Diha ko naga-flow. Si Wendell, grabe siya ang pagiging teacher niya. And that's not my choice. That's the choice of God for me. No? So verse 22, what if God, although willing to demonstrate his wrath and to make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? And he did so to make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory. Even as whom he also called, not from among Jews only, but also from among Gentiles. So naatay opportunity maging vessels of mercy. Okay? Kasi ang Ginoo nagpakita na sa ato og mercy. No, ginapakita niya, why? Because we are his children. No, why not pod na ato pod ng buhaton sa ubang tao. Okay? But some of us grabe jud kaayo, no, na mo question na pud ka na daghan kay mga believers karon na miserable kay ang kinabuhi nga ano man, they keep on questioning things, no, marag makay ka, Lord, marag na mga questions sa imong kinabuhi, dili na nimo ginaalaw ba na sige, di man matubag niya ako ang pangutana karon. Sige lang, pag-abot Lord, pag magkita ta Lord sa eternity, no, I know makasabot ko ani. Kay somehow kani si Paul po ding anak pod siya, no. Basahon nimo in 1 Corinthians 13, naka-realize pod siya ana, no, na ayon siya din, there are many things he says which I don't know. I see only dimly through a dark glass. I know only partly. One day I will know fully. Why not humble ourselves and admit that? No? So, dili gid tanan natong mga pangutana sa atong kinabuhi, no? O nahitabo sa atong kinabuhi is matubag nato, makabaluta sa pangutana. And let God be God again, no? There are many things life on earth which we don't have the full answer, but one thing we know, God is sovereign. God is supreme. Okay? Muna kailangan jud nato karon na mo trust ta sa atong Father. Kay siya raman naka kabalo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang even sa ato ang future, no? If you have that understanding right now, kung nasabtan nimo na akong gina-share karon, mabati nimo na, Lord, I am secured. No? My life is secured. Why? Because why God did not deal your enemies right now?
ngano man gyud ang Ginoo karon wala pa gidil sa Ginoo ang inyong mga naga-persecute sa inyo, nagamak sa inyo, nagpadaog-daog sa inyo, nagapahirap sa inyo, no? Trust God. No, He will deal with your enemies in His own time, in His own way. He will solve the problems of the world, no, the problems of the poverty, the problems of war, earthquake, in His own will, in His own time, in His own way. Ang duty lang jud nato karon is dawato nato ug mag-submit ta sa atong Ginoo. Na Lord, tabangi jud mi ani Lord. Mara gyud atong duty, Lord. I will submit my life to you and dawaton nimo ang will ni Lord sa imong kinabuhi. No? Okay. Mao na dinhi why? Because gusto sa Ginoo sa ato na maging partaker ta sa iyang batasan para manon ang Ginoo. He is so rich of His glory sa iyang mercy. Because why nang nga na makita nimo sa imong life karon ba? Ngano man Lord na dugay kaayo ang pag-promote nako. Makita nimo na dugay kaayo Lord nga gina-promote ka ni Lord. Why? Because naay reason si Lord ang proseso na giagian nimo makaana ang ubang tao na kuyawa oy, no? Nabag-o na gyud ni siya ba? Nakita na gyud nako ba buhi ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ano man dili nimo na maging credit na, no? Kay because ang Ginoo ra gyud ang makahatag sa ato og grasya nganong ma-overcome nato na ang mga challenges sa atong kinabuhi. Why? Because God wants no people can see His glory, ang iyahang mercy. Manandiri ingon din ni verse 25, as He says also in Hosea, I will call those who were not my people. My people, those who were not my people and her who was not my beloved. And it shall be that in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. So, dinhi sa Old Testament nung ginaprophesy na dinhi no sa concern ni Hosea about sa Israel. And this time no, the Holy Spirit na ingon dinhi sa Romans 25 na na which is ma-apply na to karon na ingon dinhi we are the true Israel now. We are the people of God. Nangingon dinhi na they were not my people. Nagingon din na sa Old Testament, they were not my people. So we see the Gentiles were not God's people at all for 1500 years. Tungkat nung tayo nag-prophesy na. But under na siya the old covenant. But now, gitawag na ta, we are called God's people. Right? Those who are not beloved are now called beloved. And those who are not God's people are now called sons of the living God. Pasabot ani, again, ginaingon din ni ang sovereign choice of God. So, 'di ba, ang tema sa Romans 9, it's all about the sovereignty of God. Iyahang sovereign choice that He made us His people. No kita mismo gihimo ta niyang anak na Gentiles. Mo ning pasabot aning verse 25 and verse 26. Okay? So kung masabtan nimo ni ang sovereignty ni God sa atong kinabuhi, na dapat masabtan nato ni kaimportante kaayo ni na gospel na message nga naman mao ni siya ang katubagan sa tanang problema sa atong kinabuhi. Kay ma-deliver ta sa sige question sa Ginoo. Na Lord nga naman jud ka Lord. Wala man kay dayon ka nag-do sa imong action Lord. Anong dugay mga ka mo response sa ako ang mga pag-ampo Lord, no? Gusto nimo si Lord ba pag-ampo nimo naa day katubagan. Na somehow gina-delayed ni Lord. Naa gyud siya mga reasons ngano gina-delayed ni Lord. Mao pud ni sa old covenant no prophesied ba grabe ang ato ang waiting skills is very good. Mao nang makita nimo karon ang answer is ang solutions right now that we are now called
the living sons of God. Okay? Verse 27, Isaiah cries out concerning Israel, though the numbers of the sons of Israel be like the sand of the sea, it is the remnant that will be saved. Even though kung sa kadaghan ang tao sa Israel karon, no? Millions of people man siya, pero ingon din ni, the numbers he says that gonna be saved from that crowd is very small remnant. Kamay lang daw kaayo. Kung sa man kadaghan ang tao sa Israel karon, gamay lang daw kaayo ang remnant na ma-save. Mura po daw ng karon ba, daghan kay Christian karon. Mo claim I am a Christian, I'm a Christian, my disciples of Christ. But gamay lang gyud daw ang makalahutay, no? Sa ending ani, no? But it is only the remnant out of the children of Abraham that were saved. Holy that remnant that respond to the message of the gospel, whom Jesus Paul preached. So, mao nang bahala na hinay, basta kanunay nagapadayon. Kung saan man ang paspas kay ka, go, 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 rararara ka, then ang ending, undang ka. Wala ka kapadayon, mao nang dili ka matawag diri na remnant. But I believe, na naa ka karon din ni, you are one of the remnant. Nagingon din ni, nagapadayon. No? Padayon sa imong gugma sa Ginoo ug ang gugma nimo sa imong brethren. No, dinhi nasabtan nimo unsang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Mao ning mga remnant kabalo ka sa gospel. In verse 28, for the Lord will excite his word on earth thoroughly and quickly. No? Tugingon ako ganina sa verse 22, ano man Lord, dugay man kay ka mo respond Lord. Kani mga tao na ni ba, angay naman gid ni sila i-wash out sa kalibutan Lord. Anong mula palagi nimo ni sila gipamatay Lord, nga wa pa man nimo ni sila gipangtanggal diri sa kalibutan, mga salot man ni sila Lord. Ano yung ana man kahinay ang imong action Lord. But ningon din ni sa verse 28, for the Lord will execute his word on the earth thoroughly and quickly. No? You can be surely of that when God, He finally deals with people, makabalot ta kung pagkabalo na gyud ang Ginoo, na humana na siya pag-deal ani na klase na tao, then the time, no, quick kay ato ang Ginoo sa iyang trabaho. Right? Mo na ingon din ni, we need to act far too soon before we should. Pasabot ani, mo na yung di pa man mag-end times, wala pa may rapture, dugay pa man ang rapture, dugay pa man ni mahuman ang kalibutan. Mo na mag-think kaing ana. Wa ka kabalo. Ingon din na, for the Lord will execute his word of the earth thoroughly and quickly. Mo nang wa ka kabalo na anytime karon nay rapture na dili ka ready, naa kay unforgiveness, naa kay gikalaguta, naa kay wala gipasaylo, then do you think ma-rapture ka? Muna din ni magbantay jud ka ani. We tend to act far too soon. Ano lang ka ba, nag-assume ka perminti, dugay pa na, no? Manang uban, unya na ko mo respond. Sila lang sa din ha. Dili sa ako mo sa process. Kabalo na ko ana, kanang mga familiar kaayo. Kabalo na ko ana, no? Unya na ko ana. Dili sa ako magpagamit sa Ginoo. Mag-enjoy sa akong life. No? Wa ka kabalo. Yes, ang Ginoo, grabe ang iyang waiting skills na period, pero naapod siya, moingon siya very quick and thoroughly. Pagkabalo na siya, enough is enough. Right? He does act, he is very quick job and a thorough job. Verse 29, and just as Isaiah foretold, unless the Lord of the Sabbath and let us a posterity we would have become like Sodom and would have resembled Gomorrah. No? Ingon din ni, no? Na ayaw jud og katingala, no? Na remember nimo ang Sodom and Gomorrah is just a glimpse, no? Nawala dayon ang city of Sodom and Gomorrah. That's why na dili jud ta pwede magperminti mag-assume, kailangan jud is ready jud ta perminti. Okay? Check jud nato perminti atong self. Lord, nang pagmata nimo, maging grateful ka, pasalamatan ni Ginoo, then ask God, Lord, kung naabay times na na-offend ka na ako or na ako'y nahimo na dili maayo, Lord, i-correct daw ko, Lord, itama daw ko, Lord, i-remind daw ko, Lord, pasaylo ako, Lord,
no? Kay it will be resembled, no, like Sodom and Gomorrah. Parang ing-ana ba? Okay? So kita karon nga as remnant of God, gamiton jud tang testimony sa Ginoo. Okay? Kung giunsa ka pagpaabot sa Ginoo sa imong pag-respond, dugay na kagipang gitawag sa Ginoo. Pero ako kay dugay na ko gitawag sa Ginoo. But 33 years old pa ko ni-respond. Dugayan mo. Muna usahay ka ng maka makaatbang ko og mga people na mga batan-on, yang mga youth na makaanak jud ko, you are blessed. Sa imong age nakailan na ka sa Ginoo. At your age, you have already a relationship with God. Ngano man, mas less ang imuhang kuan, no, ang imuhang kalisod, ang imong kuan kung mo respond lang jud ka. Why? Mao nang gipaabot jud ko sa Ginoo for 33 years, gipaabot jud ko sa Ginoo. That's the time when I respect to God, nahimo ko og kanang gigamit kini Lord na matestimony na ako unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi para ang iyang pangalan ma-magnify, mag-glorify na ako. Masabtan nato. O dili jud ta maka-credit ana. Why? Because we are not kanang maayo, dili ta maayo sa mas maayo pa ta sa Ginoo. And even dili po nato mag-credit na mas maayo pa ta sa uban. No, we cannot do that. No? Because if we have that, then you will be have that spiritual pride, no, na kay competitive, na naa ang jealousy, then dili nimo masabtan unsa ka sovereignty ato ang Ginoo. That's why mga kaigsuonan na naa diri na naminaw, no? If you have any amount of spiritual pride on you, if you compare yourself to other believer, or you have a spirit of competition with another believer, or grabe pa ang imong pagselos sa uban, no, magsige pagag-complain sa Ginoo, magsige pagag-pangutana sa diling sa Ginoo sa imo nga anong ing-ani man kulod. No, that is the clearest proof, the absolute clearest proof that you have not understood the truth. That's the Holy Spirit is trying to say to you or to describe God, who is He in Romans 9. Okay? So I pray that masabtan jud natin ning Romans 9 because nganong nitaas jud ni ang sharing nato dinhi sa Romans 9 kay gusto sa Ginoo masabtan nimo ni kay gusto niya, no, ma-transform ang imong kinabuhi malahi ang imong perception about sa Ginoo mabag-o ang imong kinabuhi kay ngano man imagine if you understand something in scripture, imagine nimo pag nakasabot ka ay Romans 9 na ni that kaning mga spiritual pride nimo ni ma-eliminate ni, na kaning mga imuhang mga jealousy na ni ang pagselos nimo sa ubang tao permanently ma-eliminate pud ni, matanggal ni imong pagiging rebellion, ang pagiging mag-question ka sa Ginoo mga tanggal ni. Which is true, no? Habang naga-meditate ko ani, Lord, nga di ko pasaylo adyo ko, Lord, naday ko ing ani batasan, Lord, now I understood, hinay-hinay na nga tanggal ni sa kong utok, no? Kaning mga, why God has a boundaries on us? Why God that now I understood na ing ani lang jud ang kwarta ni naabot sa kuang, ano jud ing ani ra jud ang ako ang mga ing ani ko paghimo sa Ginoo. Tanan ng mga circumstances sa kong kinabuhi nganong ing-ani. Why I already understand. Something that will give you thanks to God. No? Lord, pag magpasalamoton ka sa Ginoo, salamat kaayo Lord. Then you have that humility that you humble down before God. You are so grateful. And do you think pag masabtan ni mo ning katimaoran, katuo, kaning truth na ni, hindi mo ka sa Bisaya sa truth, no? pag masabtan nimo ni unsa ni katinuod ning ginaingon din ni sa Bible na sa Romans 9 na ni the eliminations of mga pride, rebellion na ni, mga jealousy na ni, mga competitive na ni is makita nimo gina-establish sa Ginoo sa ato ng Romans 9 kung unsa siya ka sovereignty, ka powerful na God, unsa siya ka supreme, okay, na gusto sa Ginoo tanan ni
nato ang mga ginahuna-huna na problema sa itong kinabuhi, ma-eliminate ni ka, masabta na nato. Okay? That's why He does His work in wisdom. No? Layo ra jud kaayo ang wisdom sa Ginoo kaysa atoa. Layo ra jud kaayo ang patience ni Lord kaysa atoa. Kay kita kay hara-hara go din ta, Lord. Ingana-ana sila, Lord. Tama ra, Lord. Pangawa, wala na sila. Sige na, Lord. Patsya na sila, Lord. No, wala tay patience. Unlike kay Lord, grabe. Dugay kay ni Antos ang Ginoo nagpaabot sa imuha. 33 years ba yan nagpaabot ang Ginoo sa kuha? No, sa imo ambot lang kung pila ka years karon. No, pila ka years gipaabot sa Ginoo. Ing anak ka kapalangga sa Ginoo gipaabot kaniya. No? Praise God. No, makaingon jud ka, Lord, salamat Lord na ako'y amahan ng anak na klase na amahan. Grabe ang wisdom. Grabe ka pasensyoso. No, salamat ta ang Ginoo ana. In verse 30, what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness, attained righteousness, even the righteousness which is by faith. No? Ingon din ni, but Israel pursuing the law of righteousness did not arrive at law. No, it did not look valid or reason. And very unfair sa mga tao na nag-pursue og righteousness pero wala kaabot. So, unsa may pasabot ana? Okay. I-share lang napod nako para masabtan pod sa tanan kay usahay ako pod pag mo mabasa dayon ko. Sa daw ni, mo na madugay ko ba? Sa daw Lord, unsa ni imong ginapasabot diri Lord? Malibog lagi ko, anak ko. Pasabta ko Lord, please ko pasabti ko Lord. Mga man jud ko sa iya, then pasabton jud ko sa Ginoo kay ngano man. Kay naamon ko assignment no na kailangan masabtan pod sa kadaghanang tao. Unsa ni ginaingon niya diri sa verse 30 diri? Mura gud kaning ani ba? Ang elder son sa prodigal son, ayahay naman kaayo ang elder son. Nana naman siya sulod sa balay. Karon kaning younger son is nilayas. No, and may pagkabuutan ni siya. Nangayo siyang portion and then giwaldas niya. Ang ana, ligawas siya sa balay. Pero sa ending part, dili man kita sa ending part nagdaog. Kanina noong mang elder son na nasa sulod, nasa gawas. Kanina nooning younger son na nasa gawas, nakasulod sa balay. Mo nang ginaingon din ni, no? Na nganong unfair ba na Lord? Ah, illogical ba na? Unreasonable ba na? Nahitabo ni kanina nag-pursue og righteousness karon nasa gawas na? No, sa elder son kinahanglan sa sulod nag-pursue gid siya og righteousness. Tama yung ginabuhi. Wala gid siya nangay sa portion, wala siya nagwaldas, buutan kay siya. Pero ang ending, nakagawa siya sa balay. Pero nga na ba? Unfair ba na? No? Maka-question ba ka sa Ginoo ana? So, ingon din ni, that is God's way. No? He did not come to call the righteous, but to the sinners with repentance. And we discover in all that it is the man's pride and arrogance mao nang makagawas ka sa gingharian sa Ginoo. Nasabtan? Nasabtan ba nato na? Kung ang way ni Lord that is the way, kung ang elder son nagikan sa sulod, nag-maintain og righteousness, pero ang ending niya nakagawa sa balay. Ang kaning mga younger son na pwede ka mangtas ka maldito, gikuha na niya ang portion, gigastos pa dito ng babae, nagsugal, whatever is the thing gibuhat. Pero ang ending, nakasulod sa balay. Kay maude ay, no, kung naamaw ng way ni Lord, kay maude ay, na kaning mga, ang Ginoo, wala din niya din ni sa mga righteous, but niya din ang Ginoo sa mga sinners na nag-repent. No? Eh nakita nato kanida ang dili makasulod sa gingharian sa Ginoo kay tungod sa iyahang pride o pagkaging arrogante. O na-remind jud ta ni Lord ani. Morning Romans again 9:20. Who are you, man, to question God? If you can humble before God and said, Lord, I am nobody, you will be saved and you will find wonderful place in the kingdom. Lord, I am nobody. Apart from you, Lord, I am nobody. I am helpless. I am hopeless. I am nothing. I am nobody. Then, paging anay mong kasing-kasing,
makasulod ka sa gingharian sa Ginoo. Pero pag ikaw nagunahuna ka o big time ka, bright ka, hawod ka, no? Naakay ana na batasan, absolutely 100% di jud ka kasulod sa gingharian sa Ginoo. Tapos di ka magrepent. Okay, verse 31, but Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Verse 32, why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. They stumbled over the stumbling stone. Oh, that's the problem. It's not God that's against those who pursue after righteousness. It's not God. It's not God loves prostitutes. It's not God loves mga kawatan. It's that's not na God loves those kanang dili niya love katong nagaduog righteousness. No, dili na yung pasabot ana because God is a God of righteousness and He loves those who work righteousness. Jesus was righteous and Jesus loved righteousness and He hated sin. So God anointed him in an oil of gladness above his fellowship, above his fellows, siyahang brethren, but he is against to those who are proud, no? Kani mga proud nga rin, kani mga self-righteous, against kay si Lord ana. Remember, Pharisee, kani mga Pariseyo, diba? Hate kaayo ni God ni mga Pariseyo, mga self-righteous, mga prideful kaayo, na mga kaigsunan, naminaw mo karon, let's turn to God in humility. Okay? So last naman ning verse na ni, so in the concluding words of Romans 9, no, ngano man jud ni mga Israel wala jud nila na-achieve ang righteousness even though they pursue after it because ingon din ni, no, like sa kung giingon ganina, ang elder son, no, nakasulod siya sa balay, ang younger wala na nung kasulod, ang kaning mga Pariseyo, no, wala na kasulod, kaning mga self-righteous kaayo, pero kaning mga prostitutes, kaning mga naga-cheat sa mga naga-cheat, no, nakasulod na noon sila sa gingaring Ginoo, tungod nagrepent sila, then, no, makita nimo kahit katong tapad ni Jesus Christ katong kawatan, ana na lang ba kadali na makasulod siya sa kingdom sa Ginoo, sa heaven, no? Ana ra ba to kadali? Why? Because of ang iyang kasing-kasing nangayo siya pasaylo sa Ginoo, nagrepent siya, no? But kung ang self-righteous kay ka, kani mga Pariseo na ni, kahit na nagabasa og Bible weekly sa temple, but na-miss out yun nila ning Romans 9:32. They did not pursue it by faith. No? Anyone who seeks after righteousness by works today and by the works of the law, kanang law, gining diyan na, itong commandments, gibuhat lang ni mo na, katungod nag-follow ka sa commandment without love, but without loving God, why you do it? No? And because of that self-righteousness nimo, ingon din ni, no man is fit to be in God's presence. Kaya tanan nimo mga good works gibuhat diya, it's like a filthy rags. Remember ninyo na, nung makaana jud ko, na-realize na ko na, nakana ko na Lord, pasudla jud ko sa imong gingharian, sa imong gingharian, Lord. Kitang tungod, Lord, I am occupational therapist. Diba, Lord, tanan, nagatabang sa mga bata, makasunod sa imong gingharian. How much more, Lord, ako mga ginatabangan, mga special children, Lord, pasudla ko, Lord. No? Makarealize jud ka ba, bagaan na kog naong, no? Nga no, makaana ako sa Ginoo. Because ingon din ni, everything good works is just like a filthy rags pag wala ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Sabi there, kung self-righteous ra ka, di juga kasulod sa gingarian sa Ginoo. We can enter God's presence only by faith. Na nagtuo ka kay Jesus Christ, died on the cross, and gidawat nimo siya, and ni-humble down ka before God, and na-acknowledge nimo na, Lord, daghan kay kung nahimo nga dili maayo, pasaylo ako, Lord. Kabulo ko, Lord, tanan ako nahimo sa bubang tao, Lord. Tirags na dayto. Mura dayto trapo, but this time, Lord,
nagidawat ka muna, pag dawat naman sa Ginoo, ang imuhang gipangbuhat na karon madawat na is just like aroma. Humot kay na sa presensya sa Ginoo. Makaingon ka no Lord, I am empty-handed. Then once you say, no Lord, I am empty-handed. I am nothing, Lord God. Then you can receive righteousness. Okay? So that's the sovereignty. Again, no, grabe, balik-balik man ako na ginaingon ako sa inyo, that's the sovereignty of God. We should be humble down before God. We're just like a dust. Now, dust, kung makakakita man ka din na og dust, di ba? Trapuhan lang man kaana, matanggal na. Pero kung ikaw na kay kasing ka sa mga Lord, I'm just like a dust. I am nothing, Lord, apart from you, Lord. Mo humble down you ka kay Lord, then you can receive righteousness. Last verse, verse 33, just as it is written, behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense. And he who believes in him will not be disappointed. So one thing is very clear. No? Clear kay din ni those who trust God will never be disappointed. No, kung nagtrust ka kay Jesus Christ, I don't care kung unsa pa na ang mga areas imong kinabuhi karon, na unsa imong pang-agian karon. Ang ako alang assurance na maingon ako sa inyo ha, na pag naa kay word nagpanggigunitan o nagtuo ka ana, na ang promise ni Lord na nasa imuha, you will never be disappointed in your life. Sa naa kay word na ipanghawakan, nagikan sa Ginoo. Unsaon nimo paggunit sa word ni God, iwa man kay divo-divo. Masking din na lang unta naminaw ka karon ingon ko kuha din nag Bible, kuha din na og notebook, kuha din og ballpen, may na lang pinaagi sa akong baba karon na naminaw ka naging istorya ang Ginoo sa imo, o gisulat din nimo ang promise ni Lord sa imo. Murabag ka ng asa man ang imuhang balay. O mao na imong balay, tinuod kay imo ng balay, asa imong titulo. Pangitaang kag titulo mo na katibayan na imo nang balay kay nakay titulo. O karon man ang Ginoo sa imo. Unsa? Nag-promise ko sa imo ha. Unsa man imong katibayan? Na nag-promise ko sa imo ha, Lord. Tanawa akong notebook ko perting bagaan ni Lord. Gisulat ba na ako diri? Perting daghan ako gisulat diri Lord. Oh, mao ni Lord ang ingon nimo sa ako Lord, November unsa na ba karon? Karang adlaw nag-ingon ka Lord sa ako mao ni imong gi-promise ako O man ni katibayan. Wow. Is that a powerful revelation? Na makaingon ka, that's your confidence before God. Na you have that relationship sa Ginoo na Lord. Salamat Lord sa mga promises nimo. Inaadyo kay confident ba nagisultian jud ka sa Ginoo? Kabalo ka naka-remember ka ani Lord, nakapula pa gani ko aning adlaw Lord. Nagistorya ka sa ako Lord. Mao pa gani ni siya Lord kaning notebook na ni Lord kan dako na notebook Lord. Mo ni nagsulat jud ko di mo ni imong promise ako Okay? If you trust God, no, karon sa mga promises na gihatag ni Lord, whatever your circumstances, Romans 9:33, he who believes in Christ will never be disappointed. Got it? Gotcha? Kuhaan na promise ni Lord. Kung gisultian ka ni Lord din ha. Okay? So, ngayon din no? Godliness with contentment is a great gain. So, unsa man ang naa sa imuha, magpasalamat ka sa Ginoo. Kung sa man ang imo ang gina-desire, dapat i-desire nimo karon ang spiritual riches, no? Okay man ang mag-desire kung what material things, magkabalo ka karon this time na you desire on that earthly things na sa imuha, but still mag-glorify nimo ang Ginoo. Not with your own consumption only, but of course, no, imo ang i-share sa imong brethren. All right? So, I think, no, mo lang na. Let us pray. Lord, salamat, Lord, for the word. So powerful, Lord God. In Romans 9, oh God. Salamat, Lord. Nag-remind you nimo, Lord. Ginatudluan you nimo, Lord, how to trust you. Sa mga situation na mo, sa mga kinabuhi karon Lord God. That it is already predestined and ordained by you. This is already a divine setup for everything. It is orchestrated. Dahil buhaton Lord,
continue, of course, to trust in you, O Lord God. And among hope, Lord, na alang sa imo, ha. And salamat daan, Lord, sa imong mga words, sa imong mga promises na ginahatag sa amo everyday that bring us joy. That joy will bring us strength on our life, Lord God, that we can move forward, that we will become an overcomer. We will become more than a conqueror, O God. Salamat, Lord, that power and authority and anointing, boldness, at sa tanan mga favor na ginhatag na nimo sa amuha, especially Lord sa imuhang mercy and grace and love, O God. Thank you so much. Thank you so much, Lord. All the glory and honor belongs to you. Walay amo ani, Lord. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.